nyo bang luminis ulit ang Maynila? Nay, tay, mga lawag ka na ko, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila! This reaction video is for commentary and educational purposes only. All third-party content belongs to its rightful owners and is used under fair use. No copyright infringement intended. Mga kababayan, kumusta kayo? Nagbabalik na naman ang Kuya Jay nyo. Sa pagbabalik ni Mayor Isko sa Manila City Hall, parang eksena sa pelikula. Pagbukas pa lang ng pinto sa opisina ng Mayor, boom! Wala. As in, nilimas. Mesa, upuan, papel, cabinet. Parang nireset ang buong opisina. Parang sinadyang burahin ang bakas ng dating administrasyon. At ang pinaka-wild, may 2 vault na naiwan sa loob ng City Hall. Uy, may ball? Bakit may ball? Check. Di mo alam kung may laman yon o may sikreto ng lungsod na nakaimbak. Iniwan kaya ni Honey Lacuna ang code? Baka kailangan ng master password. Pero seryoso, nakakagulat, nakakaintriga. Pero sabi nga ni Isko, hayaan na natin, maliit lang daw to na problema. Kasi may mas malalim na problema pa tayong haharapin. Mas mabigat ang naiwan, utang, basura at kawalang direksyon. At dito nagsimula ang sunod-sunod na hakbang ni Isko. At eto na ang malupit na part. Kinabukasan agad-agad nilinis ang A. Bonifacio Avenue, corner Tagaytay boundary. Pinapaliguan na ang kalsada, as in literal. Tubig, hose, trabahador na sunod-sunod ang galaw. Ito ang tinatawag nilang pagpapaligo sa lungsod ng Maynila. First time kong marinig yan in an official way. Kadalasan, street cleaning lang ang tawag. Pero ngayon, paligo. Malalim ang mensahe. Parang sinasabi ng city government, linisin natin hindi lang ang kalye, kundi ang imahe ng Maynila. Pero teka lang, kung ito yung simula, dapat tuloy-tuloy. Dahil kung pinapaliguan lang yan dahil may kamera, edi para lang tayong kumain ng sabaw. Walang laman. Pero sige, credit where it's due. Mahaba-habang linis ito. Habang nililinis ang A. Bonifacio dito naman sa Plaza Miranda, sabay na rin na iskubahan. Parang coordinated assault sa basura. Mga kawani ng pamahalaan, bit-bit ang walis, balde, sabon at host. Sinuyod nila ang Quiapo. Every corner, every gutter, every wall. Kung dati ang makintab lang ay ang sahig ng Quiapo Church, ngayon pati bangketa, malinis na rin. Isko once said, papaliguan ang bawat sulok ng syudad. Gusto nyo bang luminis ulit ang Maynila? Nay, tay, mga lawag ka na ko, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik ako, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Grabe, totoo nga. Sana pati bulok na sistema ng Maynila paliguan na rin. Inyorme Isko. Pero again, sana hindi lang to pang pa-press release. Kasi mas madali ang mag-video ng linis kaysa panatilihin ang linis after a month. Diyan natin masusukat kung pangmatagalan ba talaga ito. Sa Tondo naman, may mas seryosong operasyon. Tinanggal na rin ang banil. Yung mga lumot at basurang barado sa kahabaan ng R10. Eto na, yung parte ng lungsod na kadalasang hindi napapansin, malayo sa kamera. Pero ngayon, sila ang prioridad para malinis muna. Sabi nila, di tayo titigil hanggat di nauubos ang dumi. Gusto ko yung quote na yan. Sana totohanin. Kasi kung makikita ng mga bata na may disiplina ang gobyerno sa paglinis, baka sila rin matuto. That's real leadership. At hindi lang kalsada ang nilinis, pati loob ng mga pasilidad. Sa Delpan Evacuation Center, ang mga taga Manila DSWD nagsagawa ng general cleaning. Ang goal, gawing kaaya-aya at mabango ang evacuation center. Sa totoo lang, bihira nating marinig ang salitang mabango sa lugar ng Maynila.
Kaya nakakatuwang makita na may effort para sa mga pinakanangangailangan. Dignidad yan, hindi lang tirahan, kundi dapat komportableng pansamantalang tahanan para sa mga nasalanta. At kung totoo ang sinimulan nila, sana may maintenance team na rin monthly, hindi lang pag may kamera. Hindi pa tapos mga kababayan, pumunta rin si Mayor Isko sa Divisoria para personal na inspeksyonin ang paglilinis. Gusto raw niyang matiyak kung sumusunod ba sa direktiba ang mga nasa ground. Ganito dapat, ang mayor lumalakad sa putik, hindi lang nakaupo sa podium. Kasi kung ang mga tauhan ay hindi rin pinapanagot, walang saysay ang mga order mula taas. At habang nag-i-inspeksyon siya sa Recto Avenue naman, ayan, patuloy ang pagpapaligo. Early morning pa lang, may mga naglalampaso, may nag-i-spray, at hindi lang sa isang lane, buong kanto. Sabi nila, hindi tayo titigil hanggang di nawawala ang kadugyutan. Strong words yan, sana masundan ng consistent action. Alam nyo, after seeing all these efforts, gusto kong maging hopeful. Gusto kong isipin na hindi lang ito pogi points o political prep, kundi genuine act ng leadership. Pero the truth, linisin mo man ang buong lungsod araw-araw, kung hindi babaguhin ang sistema, babalik din ang basura. Hindi lang yan physical garbage, kundi garbage sa proseso, sa budget, sa disiplina, sa kultura. And let's be real, may mga parte sa Maynila na matagal nang pinabayaan. Baka nga iniwan, binenta, o kinalimutan na. Ngayon, kung sinimula na uli ang pagkilos, tayo mismo dapat maging bahagi ng solusyon. Simple lang, disiplina sa basura, disiplina sa negosyo, at higit sa lahat, disiplina sa liderato. Kaya kung gusto nyong suportahan ang pagbabago, hindi lang like at share, comment ka na rin kung saan pa dapat ayusin, linisin o i-report. At kung gusto mo ng real talk reaction na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, dito tayo. Dito mo maririnig ang totoo. Para sa malinis na Maynila at para sa leader na marunong humarap sa tunay na problema. Ako ang Kuya Jay nyo at lagi nating tatandaan pagdating sa mga balita patungkol sa Manila, dapat alam mo to.